Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Napansin mo ba biglang namamaga ang paa ni mama o ni papa? Akala natin pagod lang o dahil matagal na nakatayo. May kakilala ka ba namamaga ang mga paa? Pero minsan yung simpleng pamamaga, sinyalis na pala ng mas malalim na problema sa katawan. Kaya kung may mahal ka sa buhay na ganito, huwag mo munang baliwalain. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan ng pamamaga ng paa at kung paano mo sila matutulungan bago pa ito lumala. Dahil minsan, hindi sakit lang yan. Paalala ng katawan na kailangan na ng pag-aalaga. Ang pamamaga ng paa ay hindi mismong problema, ngunit nagtuturo ito sa mas malalim na issue. Ito ang karaniwang nangyayari. Kapag nagkakaroon ng pag-ipon ng likido sa mga tissue na nagpapabukol sa mga ito ay tinatawag na pamamaga. Ang pamamaga ay lumalala, nagiging hindi komportable at maaaring mahirapang maglakad o tumayo. Ang paa ay pwedeng maging masakit, ang paa ay maging mapula. Maghahanap ka ba ng mga gamot? Ito ang mga pwede mong gawin sa bahay para sa pamamaga ng paa. Contrast hydrotherapy. Paggamit ng tubig para mabawasan ang sakit at di kaginhawaan. Para sa hydrotherapy na ito, ginagamitan ito ng mainit at malamig na tubig. Ang mainit na tubig ay tutulong sa daloy ng dugo at ang malamig na tubig ay nagpapababa ng pamamaga ng iyong paa. Paano ba ito gawin? Punuin ang isang balde ng mainit na tubig at iyong isa ay malamig. Ibabad muna ang paa sa mainit na tubig ng 3 to 4 minuto. Pagkatapos ay ilagay agad ang mga paa sa malamig na tubig ng 1 minuto. Ulitin ang hakbang hanggang 15 to 20 minuto. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw hanggang bumaba ang pamamaga. Ang pagmamasahe sa paa ay isa rin sa magpapababa ng pamamaga ng paa. Nakakatulong sa may sakit sa kalamnan at pagpapabilis ng daloy ng dugo. Nakakatulong din ito sa pag-drain ng sobrang likido upang mabawasan ang pamamaga. Pahira ng olive oil ang namamagang paa. Masahihin ang parte ng katawan ng 5 minuto sa direksyong pataas. Siguraduhin huwag masyadong masahihin ang bahagi ng madiin. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Ang pinakamainam na oras para masahihin ang paa ay pagkatapos maligo. Ang Epsom salt. Ito ay dahil ang magnesium sulfate ng Epsom salt na maaaring sipsipin sa balat at makakatulong sa pagdaloy ng dugo para maibsan ang pamamaga. Tumutulong din ito sa sakit at pagod ng kalamnan at maaaring pumatay sa mabahong amoy ng paa. Punuin ang balde ng mainit na tubig at lagyan ng kalahating baso ng Epsom salt. Ibabad ang paa ng 15 to 20 minuto. Gawin hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang luya. Ang luya ay isang natural na diuretiko, nagpapababa ng tubig sa katawan at tutulong sa pamamagang paa.
Nagpapababa ito ng sodium sa katawan ng isang dahilan ng pamamaga. Masahe sa namamagang paa ang langis ng luya ilang beses sa isang araw. Pwede ring umuya ng hilaw na luya o uminom ng 2 hanggang 3 tasa ng tsaang luya. Ang dandelion ay isang mabisang gamot sa namamagang paa. Ito ay nakakatulong sa katawan na ma-absorb ang sobrang likido dahil sa diuretiko nitong kalidad. Nakakatulong din ito na i-track ang antas ng sodium sa katawan. Ihalo ang 1 kutsarita ng tuyo o sariwang dandelion sa 1 basong mainit na tubig. Takpan at iwanan nakababad ng 5 minuto bago salain. Inumin ang tsaang ito 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Pwede din gumamit ng dandelion tincture o supplements, pero siguraduhin kumonsulta muna sa iyong doktor bago ito gawin. Exercise. Ang pag-ehersisyo ay importante para pigilan ang pamamaga ng paa. Pag-ehersisyo. Ito ay tutulong sa daloy ng dugo. Ang paglangoy ay isa sa mga magandang ehersisyo para pababain ang pamamaga at makakatulong sa sakit. Ang 30 minuto ng paglalakad o pagtakbo 5 beses sa isang linggo ay magpapalakas ng mga binti at pagpapahaba ng mga binti ng mga pag-ehersisyo. Ang pag-yoga araw-araw ay makakatulong sa daloy ng dugo. Magnesium. Pag ang katawan ay walang magnesium, may epekto ito sa pamamaga ng paa. Siguraduhin kumain ng pagkain na may magnesium para labanan ang pamamaga ng paa. Ito ang mga pagkain na may mga magnesium. Berdeng gulay, mani, mga buto, isda, soybeans, avocado, saging at tsokolating dark. Pwede din uminom ng magnesium supplement pero sumangguni muna sa iyong doktor. Ito pa ang ibang mga gamot para sa pamamaga ng paa. Itaas ang mga paa ng mas mataas sa iyong puso. Limitahin ang paggamit ng asin at pag-inom ng kape. Dahil may epekto ito sa pamamaga ng paa. Kumain ng preskong prutas at gulay kaysa sa pagkain ng mga proseso mga pagkain na may mataas na laman na asin. Uminom ng madaming tubig para panatiling hydrated at i-flush out sa katawan ang bakterya. Huwag umupo ng matagal. Magpahinga at maglakad-lakad. Kung lalakbay ng mahaba sa kotse, bus, tren o eroplano, isipin na gumamit ng compression stockings para mapigilan ang pamamaga ng paa. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan.